Amen mga kapatid. Please open your Bible in the book of Matthew chapter 8, basahin po natin mga kapatid ng salitan. Matthew chapter 8 verses 23 until 34. Okay, 23 to 34. We will read it responsibly. Unahin ko sa 23, did you follow? And pagdating sa 34, we will read it all together. Okay, in this event, brethren, it is the time when Jesus Christ calms the storm. In verse 23, and when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds of the sea, and there was a great calm. Verse 27, but the man marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? And when he was come to the other side into the country of the Gergeses, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. In verse 29, and behold, they cried out, saying, what have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? And there was a good way off from them, and herd of many swine feeding. And verse 31, so the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine. And behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. And verse 33, and they that kept them fled, and went their ways into the city, and told everything, and what was befallen to the possessed of the devils. In verse 34 altogether, and behold, the whole city came out to meet Jesus, and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coast. So let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, thank you, God, for thy words. We're praying, O Father, at this point of time, help us to understand thy words through thy Holy Spirit, O God, that dwelleth in us. That we may understand thy words and we may apply them in our daily lives. Bless us through thy words and keep us always thirst of thy words, O Lord, and give us a desiring heart to study thy words. We thank you for all the brethren who are here today. Bless them and bless us. And all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Upo na po kayo. Sa buhay ng mga mananampalataya, hindi maiiwasan yung mga pinagdadaanan natin. That's right. A while ago, each and every one of us is imparting kung anong mga pagsubok, no, na dinadaanan natin sa kapanahunan ngayon, no? Mayroong mga pagsubok na iba naman sa pinagdaanan ng ibang kapatiran. Yan ang tinatawag na God is dealing each and every one of His Son individually. Amen. Alright? Ganun po yan. Ibang pagsubok ko sa inyo, pero sabi nga ni brother,
Ronald doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians ba o 2 Corinthians verse? 1 Corinthians, tingnan niyo bro. Chapter 10 verse 13. Ano sinabi dyan? There hath no temptation. Yung temptation dyan, hindi po yung temptation na pagtukso para awitin niyo yung sinabi ni Gigi Reyes. Si Gigi Reyes. Sino ba yung Reyes? Kumanta niya. Sure. Na tukso, layuan mo ako. Alright? Hindi po yung tukso Yung temptation na sinabi dyan, pagsubok po yan. Walang pagsubok na sinabi dyan na darating sa inyo or pagdadaanan ninyo na kung saan kundi yung mga pagsubok na yan, common man yan sa mga tao. Common yan. Even in the Old Testament pa lang mga kapatid, ay napagdaanan na po yan ng mga great characters in the Bible. Even the Lord Jesus Christ Himself who suffers troubles and trials in His life. The disciples and the apostles went through of a different kind of sufferings. Alright? Common po yan. Kaya common ang term na ang mga manampalataya dapat ay hindi na siya mabigla. Hindi na po siya magitla. Parang Marcos Pastor, hindi na gitla. Lalim nun Hindi ka na mag-marvel ba? Hindi ka na magugulumihanan ba? Hindi ka na magugulat. Ano ba si Lord? Tapos tanungin mo pa ang Diyos, no? Kung anong pagsubok meron ka. Ayaw mong tanungin sarili mo. Ako, pag dumaan, it is my principle already in my life. I will not question God. Bakit dumaan ako? I will question myself always. Why I am, or why I went through all these sufferings. Yan ang lagi kong ginagawa. Tinatanong ko agad sa ano pag ginawa ko yung taon, bakit ako nagkaganito? Ayan. Now, when I evaluate myself before the Lord, alam na. Yun ang kasagutan. Dalawa lang naman yan pagsubok o consequences. Parang ganun lang. Pero God promised, there hath no temptation taken you, but such is common unto man. Ang sabi dyan. But God is faithful. Pag dumaranas na tayo ng pagsubok mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Tapat po siya. Dahil nung lumapit ka sa Kanya pagdating sa mga pagsubok na yan, He will not suffer you. Hindi ka mababayaan na magkaroon ka ng pagsubok mga kapatid na lagpas naman sa kakayanan mo. That's right. Pastor, paano yung nag-suicide? Nagkunyari-kunyarian lang yan. Bakit nag-suicide yan? Sana alam niya na ang prinsipyo ng Diyos, walang pagsubok na hindi naman sukat, lalagpas naman sa kakayanan mo. Bakit hindi nag-suicide yung mga yan? Hindi ba kaya ng problema? Unang-una, hindi man ligtas Dahil kung ligtas yan, mayroong Diyos na lalapitan yan. Ganun yun. Tama? That's right. Bakit? Ang Diyos ang gagawa ng paraan para makaligtas ka dyan Tingnan ano sabi yan? God who is faithful. Ibig sabihin, doon pa lang, pinakita na ng Diyos na siya talaga ang magagawa ng paraan para sa iyo. Bakit? Alam niya ang kakayanan mo Alam niya na mahina ka Alam niya na pagdating ng problema, gigiwang-giwang ka na, sabi ni Brother Gidingki. That's right, amen. Alam niya na. Kaya, kailangan niyang sumaklulo. Ano lang gagawin mo? Tumawag ka naman. Right. Ang mahirap, tinanong mo siya. Kasabihin ng Panginoon, ito, hindi tumawag sa akin manalangin, kundi tinanong pa ako. Bihira, Mayroong ganyan Pag ang isang tao nagtatanong na sa kanyang si Job nga, hindi nagtatanong
Pero mga kaibigan na nagtatanong, lupit ng mga kaibigan ni Job. No? Pero si Job, hindi talaga siya gano'n. Sabi niya, sabi nga niya, Brad, doon sa, I know, tingnan mo nga, Brad. Babalikan natin yan. Tingnan mo nga doon sa Job chapter 25 at sa verse 12. Tingnan natin. Ay, mali. Job chapter Job na ba yan? Job nga. Chapter 24 verse 12. Tingnan natin. Pag hindi 23 verse 10. 23 verse 10. Wala talaga naman. Anong word? When he hath tried me, I shall come forth as gold. Yan. Nasa 10 ata, Pastor. Nasa 10 ata. Tignan mo. 10:23. 10:23. Baliktad. Tignan mo. Okay. I know. Ano sabi dyan? Yung kanina kuya, yung 23:10. 23:10. Parang doon ko na silip, Pastor. Job 23:10. Tama nga, brother. Tama nga. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Yan ang isang mananampalataya dapat. Pag dumating na sa pagsubok, alamin niya na agad na God is molding him. No? God is molding us to be a fine gold. Alright? Yung espada nga ng yung pinakamatalas na katana, Brad, 17 times? 17 times may sinabi, Brad? 17 ata ko, 7-0. Hindi ko Pag tinumpok ng kaya yung Infinity na pelikula ni Mark Wahlberg, grabe yung pukpok niya, tapos paulit. Bagahin na naman ulit, tapos pukpok na naman, ang resulta, grabe. Talagang ang talas. Ang tibay. Kaya yung mga natin, yung mga kutsilyo natin pag wala sigurong subo yan tawag. Subo sa Bisaya yan eh. Wala sigurong purifying. Bakit? Hiwa lang isda, mga ilang kilo lang pagkatapos na purol na. Bihira. Ibang klase ng kutsilyo natin. Alam na. China made na yan. Huwag na kayong magreklamo. Tinatanong niyo pa. Tingnan mo yung hasaan natin dyan, gumaganon-ganon yung hasaan natin dyan, Ibang klase pong hasaan natin, Bakit? Kinain ng baka yung hasaan. Pati yung hasaan natin, parang lagaring na, talaga naman, So, mga kapatid, pagdating sa mga pagsubok na yan, wala pong ligtas ang lahat ng tao dyan. Basta manampalataya, ha? Yung mga hindi nga manampalataya, dumanas din, Pero sinong sumubok sa kanila? Abot, mga Satanas siguro yan. Ang mga mananampalataya, ang sinusubok talaga ni Satanas. Yung mga hindi manampalataya, given na yan. Kung anong ginawa lang kabalbalan sa buhay, yun na yan. Kasi kung anong tinanim mo nga, yun ang dinanganihin mo. Di ba yun ang prinsipyo ng Diyos That's right. It applies to all. Kung ano talagang tinanim mo, yun dinanganihin mo. Pero pag manampalataya ka, Brad, iba naman. Magtanim ka ng kasinungalingan, ani ka talaga ng masaklap. Alright? Ganon siya. Hindi ligtas ang lahat ng mga mananampalataya na hindi mag-suffer ng pagsubok. Dito, sa pag-aaral natin sa araw nito. We can give a title of the message today, The Tempest. Tempest. Ano ba yung tempest sa Bisaya, Brad? Brad, ano yung tempest sa Bisaya? Tempest ba? Yung ano ba? Mga unos. Sa Tagalog ba? Mga bagyo sa buhay natin. Dilubyo. Alright? Mga dilubyo. Grabe, no? Dito mga kapatid, alam niyo, nung si Hesus Kristo, pagkatapos niyang nagsabi doon sa isang disipulo niya na doon sa dating ginawa na dating mga bersikulo na sabi,
Lord, willing naman ako sumunod sa'yo, pero may excuse siya ba? Sabi niya, hayaan mo muna ako na ilibing ko yung aking, yung tatay. Kaya ang sabi ng Panginoon, hayaan mo yung mga patay, ilibing yung patay. Sumunod ka sa akin. Bakit? Importante naman talaga ang pagsunod natin sa Diyos. Amen. Pagkatapos doon, niyaya niya ang kanyang mga disipulo, mga apostles din niya, na pumunta sa kabila. So para mapadali ang pagbiyahe doon sa kabila, kasi ilang milya yun, ang Sea of Galilee kasi mga kapatid, patungo doon sa kabila, yung lugar ng Gergeneses, okay, at Gadarenes, no? Madali talaga ang pagbangka. Pero alam niyo, ang Sea of Galilee kasi mga kapatid, ilang milya din yan ang ikot niyan. Malalim po yan. 200 feet po ang lalim dyan. Kaya pag may bagyo talaga, malaki ang alon. Ganon man yung Sea of Galilee. At patungo sila doon sa kabila, sa lugar na tinatawag na Gadarenes. Ang tawag dyan ni Gergeneses. Pero doon sa panulat ni disciple Luke at disciple Mark, hindi man sila mga apostol, ang panulat na doon, Gadarenes. Sa kanya Gergeneses si Matthew. Ngayon, pupunta na doon. Ito na. Masubok na talagang pananampalataya ng mga apostles niya, mga disipulo niya. Tingnan natin. Pagtawid ngayon, mayroong tempest. Kay Luke at saka kay Mark, ang panulat niya, winds of storm, o waves of storm, great storm. Dito, tempest. Pareho lang yan sila. Okay? At ang tempest na yan, actually, pwede mong ihalin tulad kay Satanas yan eh. Ayan naman, tempest ay. Di ba? Alright? So, dumanas sila ngayon ng pagsubok. At doon masusubukan ngayon ang kanilang mga pananampalataya. Sabi nga, pag hindi ka raw malalim sa salita ng Panginoon, anong sabi mo, Brad? Brother Ricky, gigiwang-giwang ka talaga. Brad, pag gumigiwang-giwang, Brad, parang bading yun, Brad, no? Tingnan nyo. Habang sila'y naglalayag, abay, ang sarap ng tulog ni Jesucristo. Alam kaya ni Jesucristo ginawa niya? Of course, alam niya. Right. Siguro, sa Jesucristo, tingnan natin. Tingnan natin yung mga pananampalataya ng mga ito. Dito masusubok ang pananampalataya ng mga ito. Para titibay naman mga tuon nila. Ito na. And Jesus said, ang sabi diyan, and when he was entered the ship, and then, and behold, in 24, and behold, there arose a great tempest in the sea, and so much that the ship was covered with waves. Talagang malaki talaga ang alon. Tabunan na ang barko nila lancha nila. But he was asleep. And his disciples came to him, awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Kita mo? Iligtas mo kami! Bakit? Mamangamatay na kami! Ang sarap ng tulog mo dyan! Buti na lang, hindi sinabi ng disipulo na gano'n, ano? Iligtas mo kami! Mga kapatid, there is no any greater word when you ask something for help. Lord, save us! Even if you are talking about salvation, you can ask the Lord, save me, Lord, from the wrath of God to hell. Tingnan nyo. When you cry unto the Lord for something, when you cry unto the Lord for you to be saved, because of that tempest, because of that storms, it is a test of your faith. At this point of time, when the disciples and apostles suffered or went through with the tempest with the Lord, they cried and asked the Lord to save them. Mga kapatid. And what did the Lord Jesus Christ did? He answers. Bakit? Environment. Sea is the environment, and environment is the law of God. Batas ng Diyos yan eh. When He said,
when his law said, when he said, there may be, let there be light, let there be the sea. Oh, nanggaling sa kanya yan eh. Gagamitin lang din yan para i-test ang pananampalataya mo eh. Gagamitin din ng Diyos yan para i-test ang Israelites during the Exodus. When they cross the sea, when they cross the Red Sea, brethren, oh, gagamitin din ng Panginoon yan. Pag dumating ang great storm of your lives, mga kapatid, when you ask, when you cry unto God for help, God will answer it and God will calm the storms. Yan ang sinasabi. Pag mga may unos na tayo at bagyo sa buhay natin, ang Panginoon, when you ask for help, He will calm it. He will resolve it. Amen? Open your Bible in the book of Psalm chapter 65 verse 7. Anong sinabi doon? Which, in verse 6, which by his strength sitteth fast the mountains, being girded with power. Yung mga kabundukan na mga kapatid, he sitteth fast the mountains. Ibig sabihin, inaamontar, kung sa Bisaya pa, kumbaga, nilatag niya ang mga kabundukan, mga kapatid, by his power. And then in verse 7, He stilleth the noise of the seas, the noise of the waves, and the tumult of the people. Tingnan mo yan. Tingnan yan. You remember, when they crossed the Red Sea, anong ginawa ng Panginoon? Ba'y pinatigil niya. Pinatigil niya ang daloy ng karagatan. Hinati niya. Makikita mo nga sa movie, parang nilagyan ng daanan, tapos gano'n, no? Ang magkabilaang wall, tubig, pambihira. Hindi ka ba mamangha dyan? Hindi mo ba pupurihin ang Diyos? Hindi mo ba pupurihin ang Diyos sa gagawin niya at sa ginagawa niyang ganyan sa buhay mo? When there is a great storms and waves of storms, tempest, of your life, when you cry unto the Lord for help and God calms it, and God resolves it sa buhay mo, hindi mo ba siya pupurihin? Dito mga kapatid, wala talagang sinulat na pagkatapos niya, anong sinabi dyan? Balikan natin doon, bro. Sa Matthew, chapter 8. Anong ginawa nila? Ang sagot agad ni Jesucristo, in verse 26, and He said unto them, why are ye fearful? Bakit kayo matakutin? Kasama din na ako. Para bang ganun ang gagawin sasabihin ng Panginoon? Bakit kayo makatakutin? Nandito ako. Kung lulubog kayo, siyempre kasama din ako. Parang ganun, gusto na lang sabihin ng Panginoon na ganyan, ano? Hindi nila naisip na pag lumubog tayo ngayon, nakasama natin ng Diyos ngayon lumangoy. Saan ka makakita ng Diyos na lumangoy? Bihira. Iniisip mo, lulubog kayo? Lulubog ba ang Diyos? Papayag ba ang Diyos na lulubog pati din siya? Lalangoy kayo, mag-backstroke. Hindi, wala naman yata tayong makita na gano'n ang nangyari. Si Jesucristo sa buong pangyayari niya in the New Testament, He walked on the water. Amen. That is a show of how powerful is the Lord Jesus Christ. Amen. Only then He required you to have faith in Him. Amen. He required that you have faith in God. Kaya nga ang sabi niya, why are ye fearful, O ye of little faith? Sa anong pananampalataya mo? Pastor, gumigiwang-giwang. Sabi mo na din. Gumigiwang-giwang, bakit? Unang-una, hindi naman nagsisimba eh. That's right. Oh. Mga kapatid, pag wala kang matutunan sa salita ng Panginoon, talaga, ewan ko na lang. Pagdating sa mga pagsubok, hindi mo malaman kung anong sagot ng Panginoon. Pagdating sa mga unos sa buhay mo, nandyan naman sa Biblia. Bakit? Ang Biblia, sinulat po yan para sa ating kaalaman eh. Para matuto tayo eh.
Bakit? Matututo tayo sa mga pinagdaanan ng mga disipulo at apostol ni Jesucristo. Dumaan sila ng mga pagsubok, mapamarisan ba natin sila o hindi? Pastor, pwede bang pamarisan sino? Sino bang magandang pamarisan sa kanila, Pastor? Tatanong ka pa. Pag si Pedro naman, madali man, sinungaling nga siya 3 times eh. Mahirap naman, magsinungaling din tayo 3 times. Kanino ba tayo kapatid? Hindi. Kung ano ang mabuting sinulat sa Biblia, na yung mga great characters dyan, when they overcome any trials in their lives, abay magandang kuhaan mo ng, ano yan? Yung, ano ba? Encouragement mo ba? Pinagdaanan ni Apostle Paul, yun, matindi yung pinagdadaanan niya. So, hindi ba pwede si Judas? Ay, yun ang manamihan dyan tayo. Oh, si Judas ang gusto mong anoin. Oh. Meron kasi kung nakita dito, Pastor. Ano? Saan mo nakita? Sa sasakyan eh. Pag sumakay ka ng maaga, nakalagay doon, God knows who does not pay. Ayos, God knows daw. Alam na ng Diyos kung sino na si Judas hindi nagbabayad. Bakit? Ginagawa pala ng mga Judas. Ganito, ganyan. Bayad po. Maya-maya, nanghingi na. Yung sikli, sumusukli sa 100. Bigay ko. Bigay ba yun? Nagbigay ako, para paggalit ba? So ang driver, bigyan lang ng sukli. Pambihira, umalis, sabi ng driver, parang hindi nagbayad yun. Nakalagay talaga na, who does not pay? Judas daw not pay. Lupit. Ganyan mga kapatid. Ang mga disciples, ang mga apostles, mga kapatid, in the Bible, they went through with so many sufferings. They went through with so many persecution. They went through with so many storms in their lives. Great storms or waves of storms in order to test their faith, brethren. Oh. Sinabi na nga sa Romans chapter 8 verse 28. And all things works together for good to them who love God, to them who are the called according to His purpose. And we know that all things work together for good to them that love God. To them that love God, meaning mga ligtas, mga believer. To them who are, mga believer na yan, who are the called according to His purpose. Oh, according to His purpose. Lahat yan. May mga purpose in life yan. Ang mga pinagdadaanan nila, may purpose in their life yan. Yung great storm na pinagdaanan nila, ang purpose ng unos na nangyari sa kanila when they cross the Sea of Galilee going to the country of Gadarenes to test their faith. Ang sabi agad ni Jesucristo, why are you so fearful, O ye of little faith? Alam na ng Diyos na talagang little faith lang ang mga yan. Pero mga kapatid, ano ba gagawin natin para mag-increase naman ang ating pananampalataya? Ano bang pupwede natin gawin? Ano bang remedyo para tumibay naman ang pananampalataya natin? Yan ang sinasabi. Sabi nga ni Brother Dinky kanina, ay hindi naman pwedeng doon na lang tayo palagi doon sa trabaho. Kundi maglingkod din tayo sa Panginoon. Amen. Oh. Pero yung iba, talagang may day off na, kaya namang magsimba, hindi na magsimba. Iyon ang problema. Oh. No? So, ano nangyari? And he saith unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Brethren, in Psalm chapter 89 verse 9, in Psalm 89 verse 9, anong sinabi doon? God rulest the raging of the sea. When the waves thereof arise, thou stillest them. When King David, in his life, in his faith, brethren, he knew it, that God can rule the raging of the sea. And when the waves arise, He will still them. Tumigil ka. Kaya dito sa
Matthew chapter 8, mga kapatid, anong ginawa ni Jesucristo? He rebuked. He rebuked. When God said rebuke, nung pinatigil niya, tumigil. Pero sa panahon ngayon, mayroon nagsabi, tumigil ang yung earthquake daw, yung lindol at pinindot ni ni Kibuloy, yung anong klase yun? Yung earthquake, no? Yung lindol, pinindot lang yung may mambihira naman. Hindi mo ba, ikaw kung mayroon kang sa tamang pag-iisip talaga, maniniwala ka ba sa sinasabi niya? Oo. Oh. Ano yung TV? Pag pindot mo, tumigil din naman. Tinaon mo lang na tumigil ng lindol, tapos sinabi mo, tinan mo, pinindot ko, tumigil. Kuha ninyo. Yung iba naman, in the name of Jesus Christ, I cast you out, I stop you. Kapatid, kung i-stop mo yung mga ganyan, lindol, mga bagyo, kinalaban mo ang Diyos dyan. Bakit? Batas nga ng Diyos yan, yung environment. Alright? And rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Amen, mga kapatid? Amen. When they cry, Lord, save us, we perish. Alam na agad ng Diyos yan. Bakit sinagot ng Diyos yung panalangin nila na save us, Lord, we perish? Bakit? Totoo sila sa puso nila eh. Sa takot na nila talaga, mga kapatid, na malulubog na talaga sila, talagang totoo na sila sa puso nila na, Lord, iligtas mo kami. Oh. Napakita lang talaga nila na talagang huyang or hindi matibay ang kanilang pananampalataya. Bakit? Natakot sila eh. Kasama naman lang Diyos. Pastor, ikaw ba naman pag nandyan sa sitwasyon talagang sino ba namang magaling na pag nandyan na sa sitwasyon, gaganunin ka na ng Armalite ng mga Palestino dyan taas ang kamay, kidnap, or ganito, sino ba namang sa bagay, gano'n naman talaga. Pag nandyan ka na sa sitwasyon talaga, mga kapatid, hindi na madali That's right. pag nandyan ka na sa sitwasyon, magbubulat ka, mabibigla ka, ganito lang. Kaya, alam niyo, lagi kong sinasabi sa inyo, manalangin kayo bago ang pag sumikat ng araw, pagising ninyo, manalangin kayo sa Panginoon. Amen. For the protection of God for you in the whole day. Pag-iingat sa pagdadrive, pag-iingat sa pagbabiyahe, wisdom sa trabaho, kasi ang mga kasamahan mo ay gagamitin lang din yan ng mga demonyo. Gagamitin man yan ni Satanas, yung mga hindi manampalataya. At ang Diyos naman, inaalaw din niya yan inaalaw naman ang Diyos yan. Para tatawag ka rin sa Kanya. Kasi, pag wala ng pagsubok, mga kapatid, abay, ang tao ayaw na tumawag sa Diyos hindi na nga manalangin ayaw na nga manalangin pagka, ganun yun ganun yung ginagawa ng tao. Pagka medyo okay siya sa buhay niya, ay nako, hindi tatawag sa Diyos yan. Tatawag lang yan pag nangailangan na. Kaya ginagawa ng Diyos, bigyan ng problema yan para tatawag. Yan man sinabi ng Apostle Paul. Diba? Sa Apostle Paul, ano sabi niyan? May infirmities siya sa sarili niya. Mga mga sakit sa kanyang katawan ba? Infirmities ba? Bakit? Para tatawag siya sa Panginoon Kasi baka mamaya magmayabang siya pag wala, okay katawan mo, okay lahat. Baka magmayabang siya hindi niya tatawag ng Diyos Yan ang mahirap dyan. Amen, mga kapatid? So, ano nangyari? You wrote a great calm. Nung nangyari yun, tingnan niyo, ka-ingrato talaga itong mga disipulo. Imbes na purihin ng Diyos, salamat, Panginoon. Talagang, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat si Bea. Ang ginawa nila, what manner of one man is this, that even the winds and the sea obey him? Pambihira, nagtanong pa, nagtaka. Dapat pinuri na nila ang Diyos Yan ang mahirap, no? Kasama man ang Diyos, nakita mo na ang kanyang kapangyarihan, nakita mo yung mga miracles na ginawa niya. And yet,
pagdating sa puntong ito, nagulat sila. Anong klaseng tao ito? No? Sana all. Mahirap na pag nagsalita ka pa ng ganyan, ano? Oh. What manner of man is this? Can anyone answer? What manner of man is this that even the winds obey him? Because the environment is his law. Tandaan yan. It is his laws. It is his principles. It is when he say it according to his words. Nandyan yan. Amen mga kapatid? Now, nung nakatawid na sila, ito na. Nung nakatawid na sila mga kapatid doon sa kabila, and when he was come to the other side, into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. And behold, tingnan nyo, nung nandun na siya sa Gergesenes, gatherings doon sa ibang panulag, sa Gadara, sa kabila lang po yan. Okay? Sa Gadara mga kapatid, mga Gentiles ang nandoon. Alright? Mga Gentiles ang mga nandoon. So, no wonder, ang kabuhayan, isa sa kabuhayan nila ay herds of swine. Bakit? Gentiles eh. Pag mga Hudyo, hindi man sila mag-alaga ng mga baboy, ng mga Hudyo. Bakit? Unclean po yan in the book of Leviticus. Mga Gentiles po yun. Yung herd of swine, yung grupo, daming mga, ang mga swine, ng mga baboy sa panahon noon, ay talagang sa sabsaban lang, pinapasabsab, walang, hindi pigiriba. Oh, wala, kain na nila ng damo dyan. Oh. So, anong nangyari? Dumaan sila sa isang simenteryo. Di ba ang tomb? Ano yan? Simenteryo. Mayroong nandoong tao na, kawawa naman, napusis na nga sa devil, nandoon pa sa simenteryo, nakatigil. Oh. At saka ang tapang, fierce. Para bang Fast and the Furious, fierce. Napakatapang. Grabe. At ang ginawa ng mga tao, wala talagang dumadaan doon. Bakit? Abay, pag nahawakan ka siguro, iwan ko lang. Siyempre, pastor, demonyo na nga, napusis na nga sa demonyo. Oh. Napanood ko nga ako lang mag-isa dito. Nanood ako ng 1, 2, 3 movies. Katak. Wala na akong mga dito. Iba mga cam, iba mga HD. Ito merong isa dito Ano to? Horror. Oo. Ang title, The Nun. Oo, Nun. Madre na padre ba? The Nun. Abay, ibang klase. Ang padre na possess. Si father na possess. Pambihira. Ibig sabihin, wala talaga. Mga kapatid, ang isang tao pag naposes sa demonyo, isang palatandaan niya na yan ay hindi ligtas. That's right. Isang palatandaan niya na ang yan taong yan hindi ligtas yan. Hindi save yan. Bakit? Papaano maposes ang isang tao kung may Holy Spirit ka sa iyong puso? Di ba pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, the Holy Spirit what? Dwelleth in you. Amen. Sa book of Ephesians, sealed, sinilyuhan ka. Pag isang bagay sinilyuhan mo, Pastor, pwede ba itong sinilyuhan ko itong padala ko sa Oh, Brad, sinilyuhan mo para hindi kapasok tubig, o gano'n, di ba? Di ba ganyan, pag sinilyuhan mo isang bagay, para hindi makalabas, para hindi makasingaw, o gano'n, di ba? Pag sinilyuhan ka, kung sa birth certificate mo pa, Brad, pak, authentication po yan. Tama? That's right. Saan ang iniso mo? Yung kulay yellow. Paano po, Pastor? Ganito. Tapos yung may tatak ng iniso. Anong tatak, Pastor? Authentication. Abay, matanggal ba yung authentication yan? Hindi. Silyado yan eh. That's right. Lalo na yung mga papel na mga antique na mga papel na tinatawag na, ano ba yung papel tawag, Brad, na mga magagandang papel? Meron tawag dun eh. Na ginagamit sa magandang mga liter, tapos pag sinilyuhan mo, yung lalakra talaga, yung sil ng munisipyo or bansa, gano'n, na makita mo talaga, grabe silyo. Ang Holy Spirit ang pinangsilyo sa atin, isang patunay yan, na anak ka ng Diyos, at ang silyo na yan, hindi mawala. Alright? Ang ginamit na term doon sa book of John ay
dwell. Dwell meaning diyan ta nakatira sa iyo. Pag ang Diyos nakatira dito sa puso mo, aalis ba siya? Hindi. Hindi aalis ang Diyos sa iyo. Bakit? He beareth witness to your spirit that you are the children of God. Amen. So therefore, hindi ka ma-possess. Dito, ang nangyari, dalawang tao na-possess. Sino nag-possess sa kanya? Demonyo. Ilan sila? Marami, hindi mabilang. Bakit? Marami din yung swine eh. Herd of swine. Herd of swine meaning grupo ng mga baboy. O di marami. At ang ginawa ng demonyo, anong sabi ng demonyo rito? Tingnan mo, Brad. And behold, they cried out. Umiyak yung mga diablo, mga demonyo na yan, umiyak. Ha? Sabi nila, what have we to do? Ano ba ang gagawin namin sa iyo? With thee, Jesus, thou Son of God. Kita mo? That's right. Alam ng demonyo na si Jesucristo, anak ng Diyos. Ibig sabihin, alam ng demonyo na si Jesucristo ay Diyos. Bakit? Sinabi na doon sa Isaiah chapter 9. Tingnan natin. Isaiah chapter 9 at sa verse 14. Tingnan natin. Out. 8 pala. 9 chapters. Isaiah 9 verse 6. O yun. Anong sinabi dyan sa verse 6? For unto us a child is born, unto us a son is given. Ibig sabihin, Son of God. Because in the book of Hebrews, sinabi na doon, Thou art my son, today I will begotten thee. So, ibig sabihin, Jesus Christ, alam naman natin, that He is a Son of God. Tama. So, therefore, dito sa 9, sa Isaiah, kung balikan natin ang Isaiah chapter 9, verse 6, kung magaling talaga kayo mag-analyze ng mga salita ng Panginoon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Tinutukoy dyan sino? Si Jesucristo. Wala na iba. Anak ng Diyos. Son of God. And His name shall be called, number 1, Wonderful. Pangalawa, Counselor, the Mighty God. Ibig sabihin, pag anak ng Diyos, Diyos. Tama? A son of God. A son is given. Tama? A son in the name of Jesus Christ ay Diyos ang tawag. Kaya no wonder, ang sabi ng Diyos Ama kay Jesucristo, doon sa Hebrews chapter 1 verse 8, unto you, O God! Ang Diyos, ang God the Father na nagsabi, kaya na si Jesucristo ay Diyos in Hebrews chapter 1 verse 8. Maliwanag po yan. Ano sinabi doon? But unto the Son, He saith, Son of God, ha? He saith, Thy throne, O God. Ang Diyos Ama nagsabi kay Jesucristo sa kanyang anak, Thy throne, O God. Ibig sabihin, balik tayo doon sa Matthew chapter 8. Noong sinabi ng demonyo sa verse 28 at sa verse 29, and behold, they cried out saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Ibig sabihin, ang demonyo, kahit si Satanas, alam nila na si Jesucristo ay Diyos. Amen. Pero itong mga saksi ni Jehovah, bakit ang kaalaman nila hindi umabot doon sa kaalaman ng demonyo? Bakit? Ang kaalaman ng demonyo, Brad, alam nila na si Jesucristo ay Diyos eh. Pero itong mga tao, ang kaalaman nila, Brad, si Jesucristo ay tao. Nakita niyo ba mga kapatid? Iglesia ni Cristo. Anong paningin nila kay Jesucristo? Tao.
Itong mga ito dito, mga katutubo dito, ano paningin nila kay Hesus Kristo? Hindi Diyos. Ang paningin nila, propeta. Bira. Magaling pa sila kasi demonyo. Ang mga demonyo, magaling mag-ano yan, may kapangyarihan sila. Itong mga to, wala nang kapangyarihan yun eh. Pero mas magaling kila si demonyo. Pero kung piliin ka siguro si demonyo, tsaka si Iglesia ni Cristo, siguro piliin mo si demonyo. Bakit? Naniwala lang kay Kristo eh. Na si Kristo ay Diyos. Pero ang problema ni Satanas, hanggang sa paniwala lang. Na siya ay si Kristo, na siya ay Diyos. Bakit? Ayaw nila tanggapin sa puso nila na si Kristo ay Diyos. Therefore, wala silang panampalataya. Tama? Oo. Wala silang panampalataya. Yan ang pagkakaiba. Kaya ang mga tao itong dalawang naposis dito sa devil, sa demonyo, they cried out. They cried out. They tremble. Ang ibig sabihin, they tremble. Sino ba namang hindi man nervyos, kaharap niya nila ang Diyos? Naku po, anong gagawin mo na? Anong gagawin namin sa iyo? Ano ba gusto mong gawin namin? Ha? Siguro sabi ng mga demonyo ba? Tutorment mo ba kami? Wala pang oras namin. Nagmakaawa ang demonyo, no? Huwag mo na. Kasi darating naman talaga yan eh. Alam na nila sa puso nila, mga kapatid, demonyo, na darating talagang time para sa kanila. Kailan yan, Pastor? Revelation 12:12. Anong sinabi doon? In Revelation 12:12, kaya ang mga demonyo, Diablo, brad, naghahasik ng lagim, lagi-lagi. Naghahasik siya ng lagim. Bakit? Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to inhabitants. Aba, kawawa talaga yung mga mulolopyo dyan, yung mga nakatira dyan. Bakit? Sa mundo. Bakit? Kasi si Satanas nga naghahasik ng lagim. Tingnan nyo, and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Naghasik siya na naghasik ng lagim, mga kapatid, dito sa mundo. Bakit? Alam kasi niya na paunti ng paunti, para siyang kandila, paunti ng paunti, paupos ng paupos. Alam niya sa sarili niya, paiksi ng paiksi ang kanyang panahon. Kaya ang sabi ng dalawang na poses kanina, what have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Daw, ang sabi dyan ng mga demonyo, ang sabi niya, art thou come hither to torment us before the time? Nandito ba kayo para pahirapan kami bago sa mga panahon namin? Wala nang panahon namin Teka lang. Huwag mo na. Oops, teka lang. Okay? Wala bang panahon namin? Hayaan mo muna kami maghasik. Pero alam na nila, kinakabahan na sila eh. Kaya, nagmakaawa sila. At ang sabi nila, mga kapatid, and there was a good way off. Good way off. Magandang siguro pagtingin ng mga demonyo, uy, magandang magandang iskapo natin. Ano? May mga baboy. mga baboy talaga yung mga demonyo, mga mukhang baboy talaga. No? Tingnan nyo, ginamit pa nilang baboy. Kawawa ng mga baboy, naging butya pa. Oo. Ang mga baboy, walang kasalanan naman yan. Kaya Brad, ano Brad? Muslim pastor, ayaw kumain ng baboy. Ayaw kumain ng baboy. Bakit? Kasi daw, ginamit. Ang mga demonyo pumasok nun eh. Brad, walang kasalanan ng baboy, Brad. Sa tingin niyo ba dito, may kasalanan bang baboy? Ang mga pobreng baboy, makain lang talaga ng damo yan. O, damo, ganito, ganyan. May herd pa, may nagbabantay pa. Ganito, ganyan. Keep them eh. Ano nangyari? Ginamit na ng demonyo, doon na pumasok. Bakit? Ang baboy, pastor, hindi ligtas ang baboy, no? Ay, maligtas, makaba. Ang tao lang pinag-usapan kung maligtas o hindi. Ang mga hayop, mga kapatid, pagdating ng panahon na pag namatayan, wala na. Ang mga hayop, pag namatay, diretso man yan sa Book of Ecclesiastes. Ang espiritu ng tao, yun ang importante, kaluluwa ng tao. Dahil, pag yan namatay ang kaluluwa ng tao, may pupuntahan siya. That's right. Langit, impyerno. Yung iba naman, pananampalataya, ang paniniwala, langit,
Impyerno. Ati ka lang, pastor. Meron ang purgatorio eh. Pambira talaga Book of Maccabees na yan, Apocrypha na yan. Oo. Yan ang sinasabi natin eh. Anong meaning ng Apocrypha? Ang meaning ng Apocrypha, this is the Latin word of furious books believed by some. Furious books meaning error books, wrong books, That's right. pinaniwalaan ng iilan. Isa na dyan, Katoliko. Bakit? Nandun nakalagay yung nandun nakalagay yung mag-suicide, nandun nakalagay yung mag-suicide bomber, nandun nakalagay yung may purgatorio pang puntahan. Pambihira, furious box na nga eh. Hindi pumasa sa canonization. Yan ang meaning ng Apocrypha. Di ba? Sa pag-aaral natin ng bibliology, Amen. homologo mina, antiligo mina, Apocrypha, pseudepigrapha. Di ba yun yung apat na klase ng libro? Na yung mga libro dinaan sa canonization, hindi pumasa. Bakit? Unang-una, questionable. Hindi salita ng Panginoon yan. Ibig sabihin, hindi salita ng Panginoon yung Book of Maccabees. Di ba? Amen mga kapatid? So, itong taong ito, yung dalawang possessed by the devils, kawawa, nakiusap. Lord, mayroong mga baboy. Hayaan mo dito kami pupunta. Kasi alam na nila na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan when He will cast the devil out of the possessed with the devils. Ika-cast out talaga niyan. Bakit? Anong purpose? Hindi naman sinabi dyan ng Diyos. Hindi naman sinulat yan. Doon na tayo patungo. Doon ang gagawin talaga ng Diyos yan. Na i-cast out niya yung mga demonyo. Pinaka-cast out niya doon sa iba. Dito pa. Ika-cast out niya. Bakit? Anong purpose? Ipakita ang kanyang kapangyarihan na siya ay nagmula sa Diyos doon sa mga Hudyo. Ganun ang purpose. So ano nangyari? Kiusap sila, alam na nila alam na nila Bakit? Pag umalis ang mga demonyo, saan sila patungo? Wala na patunguhan. Paglagala na lang sila, parang espiritu. Ganun man yun. So mas maganda, pumasok sila sa isang katawan. Pero doon nga sa mga baboy. Ginamit pa ang baboy. At ang mga baboy, they run violently. Kasi mga demonyo man. They run violently. Siguro, Brad, iba talaga pag naposes ng devils, no? Bakit? Ang lakas kaya. Ang isang tao pag naposes ng demonyo, ang lakas niyan, Brad. Siguro, isang ganun ka lang. Ang lakas mo Bakit mas sa demonyo ka ba? Di ba? Di ba ganyan? Kasi malakas mo na demonyo. They run violently. Laglag. Doon sa steep. Sa gatherings mga kapatid, parang may bangin. Dagat na kasi. Laglag doon. Kawawa mga baboy. Nangamatay tuloy. Logi ang negosyo ng incheck. Bakit? Nangamatay yung mga figurine. Takbo siya. Di ba ang nangyari? Anong ganun? And he said unto them, Go! And when they were come out, they went into the herd of swine, and behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea and perished in the waters. And then in verse 33, mga kapatid, anong ginawa nung nagbantay? And behold the city, and in 33, and they that kept them. Ibig sabihin, marami talaga nagbantay. Malaking herd of swine nga went their ways into the city and told everything and what was befallen to the possessed of the devils. And behold, the whole city came out. Pambira, wala man. Ingrato talaga itong mga ito. Pumunta ang mga ng whole city. Came out to meet Jesus, and when they saw Him, they besought Him that He would depart out of their coast. Pambira, no? Hindi sila papasalamat. Ang ginawa nila, hindi na nakita ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang nakita nila, ano to? Saan ang negosyo natin? Saan mga baboy natin? Wala, doon sa tubig, kinain ng mga pating. Ang isda na kinabang o sino man. Pambira, kung bininta yun, parang si Judas.
Kung bininta mo yung pabango, 200 penny, okay yan, 200. Negosyante, ano? Negosyante. Bakit? Tinanong pa nila, kaya nakiusap sila, umalis ka dito, curse ka, or umalis ka dito, wala na negosyo namin. Hindi na nakita, gumaling yung ano eh. Wala nga, ibig sabihin, dapat doon sa sementeryo natin, may dadaanan na sila. Wala nang mag-ano sila eh, manakot sa kanila eh. Di ba? May dadaanan, makakadaan sila doon. Pero itong mga ito, hindi na pasalamat, Pastor. Alam mo kung bakit hindi na pasalamat din doon? Mga Gentiles eh. Yan naman pala. But what purpose why the Lord Jesus Christ did it? Kasama niya ang mga disipulo at po ang mga apostles niya. Para makita talaga na yung kasama nila ay Diyos at mayroong kapangyarihan. Doon pa lang sa tubig, kinabahan na. Doon sa, dapat nakita nila yun. Tingnan mo yung mga naposes ng devil. Gumaling na. Doon pa lang, makita na lang kapangyarihan ng Panginoon. That Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is the one who will answer all our prayers. When there is a great storm, when there is a man possessed with the devils, Jesus Christ is able to resolve all of them back into a normal life. Ganon din sa buhay natin, kapatid. Baka mayroong na-possess ng devil sa inyo, ha? Pag may na-possess ng devil, hindi po yan ligtas. That's right. Yan ang palatandaan na yung taong yan hindi ligtas. Bakit? Ganito. 1 John 4:4. 1 John 4:4. Dito tayo magtapos. In 1 John chapter 4 verse 4, ye are of God little children. Sa Diyos kayo, little children. Why they call us little children? Because our faith is not just big. We are just a little. It is a humble words. No? A words of humility na sa harapan ng Panginoon talaga, wala pong malaki sa atin. Ye have overcome them. Ang mga anak ng Diyos na overcome na ang mundo. Nalagpasan na natin. Bakit? Nasa atin na ang Holy Spirit. Amen? Amen. Because greater is He that is in you. Sino yun? Sino tinutukoy dyan? The Holy Spirit na nasa inyo. Than He that is in the world. Mas malaki ang Diyos na nasa inyo, ang Holy Spirit, kumpara sa Diyos ng mundo. Sino? Si Satanas. Therefore, hindi kayo mapuposes. Pag naposes ang isang tao, hindi ligtas yan. Katulad ni Father, doon sa pelikula, naposes siya ng devil. Hindi pala siya, wala pala siyang tamang panampalataya. Brad, natural. Wala siyang tamang panampalataya. Bakit? Unang-una, hindi naman tamang doktrina meron sila eh. That's right. Pag hindi tamang doktrina ang may turo mo sa taong yan, hindi rin tama ang maging resulta niya. Amen? Amen. Thanks be to God. Tayo dito, mayroong tamang doktrina, mayroong tamang katuruan, and so therefore, naituro natin ang tamang kaligtasan, and then, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. When there is great storm in our lives, when there is any people possessed with the devils, God will answer if we cry unto the Lord. Amen? Sasagutin tayo ng Diyos. Let's stand, let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong biyaya. Patuloy mong palakasin ang aming mga panampalataya, O God. At tulungan niyo po kami. We are just a little children of little faith. Increase our faith, O Father. Help us and have mercy on us. Sa pagharap namin sa panibagong linggo sa aming buhay, ingatan niyo po kami. Sa aming mga trabaho, gabayan niyo po kami. Sa mga pagsubok, tulungan niyo po kami. You promise to us, O Lord, that you will never forsake us nor leave us. And so, Father, help us always.
Bless the church, bless the children, bless bless the brethren who are here. Pagpalain niyo po sila at gabayan ka ng mga pamilya. Ingatan niyo po kami. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen.